dito sa Hebrews chapter 10 verses 22 hanggang 25. Yan, Hebrews chapter 10 verses 22 hanggang 25. Sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Pray tayo. Father in heaven, thank you once again for this time that you have given us for us to study thy word. May you forgive us of all our sins and our shortcomings. May you continue to bless us as we open your word. And may we able to once again learn from our Bible study. Continue to use your servant as your spokesperson and mouthpiece of your oracles and truth. And all these things we pray in Jesus' name. Amen. Ang ganda nitong invitation na to, no? Bukod dito, alam niyo naman yung Matthew 11, no, 28, na come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. No, tapos dun sa 29, binanggit yung tungkol sa pamatok, yung ano ba kasi sa English yon, yoke, no, yung inilalagay dito sa batok ng baka o kaya ng kalabaw, no, para mahilan niya yung paragos o yung araro. So ngayon ko lang na-realize na doon pala mismo sa word na pamatok, andun na yun kasi nasa batok, no. Pero sa English yoke. No, kasi nga ang sinasabi doon ni Kristo, yung pamatok niya, my yoke is easy and my burden is light. No, kailangan lang talaga na lumapit tayo sa kanya para yung mga kabigatan maging magaan. So nabanggit ko lang 'yon, pero dito tayo magdudwell. No, na ang sabi, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. No, nalalapit tayo sa Diyos, totoo yung puso natin kasi walang tayo din yung lugi pag lumapit tayo sa Diyos na hindi totoo. Kasi unang-una nababasa niya yung isip natin, eh. Nababasa niya yung nilalaman ng puso natin. Kaya kung lalapit tayo sa kanya na hindi totoo, tayo din yung nawalan. Pag sa tao pwede tayo magpanggap, pero sa Diyos hindi tayo pwedeng magpanggap. Kaya yung totoong puso. Now, minsan nang magpapabaptize yung mga pariseyo, yung kalaban ng Panginoon, no, doon sa pananampalatayang ini-announce niya o itinuturo niya sa mga tao. Kasi nga parang threat sa kanila ang Panginoong Jesus. Kasi yung mga tao, kinikilala sila, no, religious leaders, magaling pagdating sa yung 5 books ni Moses, halos memorize nila yun eh. So, kinikilala sila ng mga tao. Kaya nung dumating si Kristo, parang, sabihin na natin na yung mga fans nila, no, nabawasan, lumipat kay Kristo yung iba. Kaya ayaw na ayaw nila sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, nung nagbabautismo si John, pumunta din sila para magpabautismo. No, kasi gusto nilang ma-identify sa Jewish people na para ba, yun nga, nagpapabango sila. So, since na sila nagpapabaptize, kami rin. Akala nila, ganun-ganun lang yun. Si John the Baptist, hindi pumayag. Kasi wala naman kayong, yung fruit of repentance. No, na dapat merong nanampalataya ka muna kay Kristo, na convert ka muna bago ka magpabaptize. Kasi hindi yung bautismo ang magko-convert sa tao. Ano lamang yon, yung manifestation ng pananampalataya mo kay Kristo. And so, kaya itong mga taong to, alam na alam din mismo ni John the Baptist
na hindi totoo yung puso nila sa Panginoon. At sa maraming pagkakataon na o-vlog sila ng Panginoong Jesus eh. No, lagi silang napapahiya every time na magsasalita sila, napapahiya sila sa Panginoon. Kasi nga, hindi totoo yung puso nila sa Panginoon. Hindi totoo yung kanilang paglapit sa Diyos. No, kaya sabi dito, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Na connected sa pagkakaroon ng tunay na puso sa paglapit sa Panginoon, yung ating faith. Kasi nga, sabi ko sa inyo, hindi kinakailangang makita mo ang impyerno para maniwala ka na may impyerno. Hindi kinakailangang makita mo ang langit para maniwala ka na may langit. Tayo nga naniniwala na bilog ang mundo eh. Kasi may itinuro sa atin, di ba? Pero hindi pa direktang nakita natin, lalo na kung hindi pa tayo nakasakay sa sa spaceship, di ba? Kasi pag yung sumakay ka sa eroplano, hindi mo naman makikita yung globe eh. So, may nagturo lang sa atin at pinaniwalaan natin yun. Pero kung tutuusin, bago pa madiskubre ng tao na bilog ang mundo, nauna pa ang Bible na magturo nun. Kasi nga, since na ang Diyos ang may gawa ng mundo, alam niya. Kaya yung writer ng Bible na nagsulat nun, na kasi minsan napapagpalit ko eh, na isa kay Job tsaka kay Isaiah, nagsulat na ang mundo ay bilog, yung isa naman sinulat na ang mundo ay nakalutang sa kawalan. Pero sa tingin nyo, halimbawa, walang mga astrologers, walang mga scientists na nagsabi sa atin na bilog ang mundo. May idea ba tayo na bilog yung mundo? Na andito tayo sa lupa eh. Akala natin flat yan. Yun din yung paniniwala ng mga tao noon. Kaya nga pag naglalayag sila, binibili na nila yung mga mamamangka. Huwag kayong pakalayo kasi baka mahulog kayo sa sa dulo. Para bang flat tapos biglang may bangin. O tayo, wala din tayong idea kung walang nagsabi sa atin na bilog ang mundo. At wala din tayong idea na ang mundo nakalutang sa kawalan, no? Na inaakala natin nakapatong kung saan. Sabi ng mga sinaunang paniniwala, dala-dala daw ni Atlas yung mundo. Kaya pag lumindol, ano daw kasi nagkamot ng kilikili. Yung mga ganon, lumikot siya kaya lumindol. So, pero bago pa man yung discoveries ng tao na bilog ang mundo, na ang mundo ay nakabitin sa kawalan, nasa Bible na yun. Kaya, kumbaga parang nung na-discover nung tao na yun nga, na bilog ang mundo, nakabitin sa kawalan, parang mapapahiya sila pag nakita nila na nasa Bible na pala. Di ba? So, pinaniwalaan natin yon hindi man natin nakita. O, kasi nga, nagtiwala tayo dun sa nagturo sa atin. O, kagaya niyan, yung, di ba, marami sa atin naniniwala din na galing tayo sa unggoy kasi itinuro sa atin. Pero wala namang katibayan. Hanggang ngayon ay nananatiling theory pa rin. No, kasi may missing link. Sabi nung isa doon sa kaibigan niya, baka ikaw yung missing link, umamin ka na. Nagpakita ka sa kanila. No, so nananatiling theory. Pero maraming tao naniniwala doon. Bagamat hindi niya din napatunayan. So, kaya dito, ang pinag-uusapan natin sa paniniwala sa Diyos, faith talaga ang pinagbabatayan ng Diyos. At doon din siya magbabatay kung paano niya tayo i-deal. So, halimbawa, sa kaligtasan, ang paraan para ang tao pumunta sa langit ay yung manampalataya siya sa Diyos. Na binayaran na di Kristo, yung kasalanan natin, na namatay siya sa krus. Hindi natin nakita lahat yun, yung account na yun. Yung mga umabot dun sa, yung nakakita na ipinako si Kristo, isinulat nila, nasa Bible. So, pero maraming tao, hindi pa rin naniniwala. Samantalang may nagsulat na nga, may nagsabi na nakita nila kung paano si Kristo ipinako sa krus. So, kaya ang pinag-uusapan dito, faith. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. No, dahil nananampalataya tayo, andun yung assurance. Kasi, pag doubtful ka, paano ka ma-assure? Doubtful ka nga eh. Pag dadaan ka sa kalsada na may baha, pag hindi ka pa dumadaan doon, hindi mo alam yon,
parang hindi ka natutuloy, eh. Baka mamaya may manhole na bukas, laglag yung gulong mo dun, hindi ka makakaalis. O kaya naman talagang malalim na hukay. So kaya ang gagawin natin, hindi na lang tayo dadaan. Ayaw mo makipagsapalaran. Pero yung nakatira dun, alam niya na sige, dadaan siya dun. Ah, kasi alam niya, eh, na walang butas dun, walang nakabukas na manhole, kaya dadaan siya. So, ikaw naman, na alam mo na taga do'n siya at diniretso niya yung sasakyan, ikaw din, hindi mo alam, ididiretso mo rin. Kasi sumampalataya ka sa kanya, eh. Naniwala ka sa kanya. At totoo nga, no, na hindi kayo napahamak. So, kaya may mga tao na nakakita kay Kristo, may mga tao na nakita kung paano ipinako si Kristo sa krus. Yun yung magiging ano natin ngayon. Ito ngayon yung pinanghahawakan natin, yung salita ng Diyos, no, na may mga tao ginamit ang Diyos para makarating sa atin ang mensahe. So kaya nga ang isang tao na hindi nakakatiyak nung langit pag namatay siya. So isang bagay lang ibig sabihin. Ibig sabihin hindi ka pa talaga nananampalataya. Hindi mo pa talaga ipinagkatiwala sa Diyos yung buhay mo o yung future mo. Ang alam lang nating future yung yan, yung pag nag-retire yung tao. Halimbawa, sa isang family, ang future nila, yung pag-aaralin yung kanilang mga anak. Magre-retire sila sa trabaho, tapos tatanggap sila ng pension, magpapatayo ng bahay, o magkakaroon ng farm. Yun yung future na alam natin, eh. Pero merong future beyond the future. No, yung future natin pagkatapos ng future dito sa lupa. Ngayon, saan natin gugugulin yun? Di ba? Parang pag hindi natin pinag-iisipan yun, hindi tayo wise. Pag alam natin na may life after death, no, na alam natin na may eternity, o magdi-decide ka ngayon, pagkatapos na alam mo na may eternity, magdi-decide ka ngayon, saan ko spend yung eternity ko? Doon ba sa kapahamakan? Doon ba sa eternal flame? O kaya doon sa iniaalok ng Diyos na buhay na walang hanggan? Siyempre, kung tama na naman yung pag-iisip natin, doon tayo sa magandang lugar. Tapos susunod na tanong, paano? Paano ko makakamtan yun, yung buhay na walang hanggan? Paano ako makakarating doon? No? Oo, yung unang tanong pala, paano ako pupunta sa impyerno? Wala ka nang kailangang gawin. Wala nang kailangang gawin ang tao para pumunta siya sa impyerno kasi yun na yung destiny niya. So ngayon, pumasok ngayon yung grace ng Diyos sa bawat tao nung binigyan ng pag-asa para pumunta sa langit. Kumbaga, hindi tayo deserve, no? Hindi natin deserve ang langit. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, dahil doon sa grace, parang naging deserve tayo. No? Parang naging deserving tayo sa langit. Na ang ginawa natin, sumampalataya lang naman tayo. Kaya pag pinag-usapan talaga yung faith, hindi lang to basta yung ano, yung may religion ka. Hindi lang yung basta. Akala ko nun pag sinabing, yung kunyari, yung term na sampalataya, sumasampalataya, akala ko yung nag-pray. No, akala ko ganun lang, yung nag-pray, sumasampalataya. Tandaan nyo, no, iba yung panalangin na ginagawa natin bago kumain, o kaya pag aalis ng bahay, nagabayan tayo, bigyan tayo ng traveling mercy, o kaya naman may kapatid tayo, kapamilya, kukuha ng board exam, tapos nag-pray tayo. Ibang prayer yon. Yung prayer na sinabi doon sa Romans 10:13 na ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon, ito yung pagtawag na alam mong napapahamak ka, tapos alam mo na walang ibang paraan, no, para ka maligtas kundi tawagin siya. Kasi pwedeng, sabi ko nga sa inyo, pwedeng tawagin nyo lang yung tao kasi gusto mo lang mag-hi. Nagkita kasi kayo sa kung saan, tapos nakita mo siya, tinawag mo yung pangalan, mag-hi ka lang. Pero iba kasing pagtawag yon. Ito yung pagtawag na alam mo, napapahamak ka. Na sabi ko nga sa inyo, halimbawa, lumulubog ako sa Kumunoy, wala akong ano eh, wala akong ibang paraan para walang kakapitan na sanga, walang pwedeng anumang tulong. Tapos napadaan si Makmak. Tinawag ko siya. Paglingon niya, tinawag ko yung pangalan niya, pero alam niya na kaagad kung bakit ko siya tinawag. 'Di ba? So ganun yung sinasabi doon sa Romans 10:13 kasi pwedeng
sabihin ng tao, tinatawag ko naman yung Panginoon. Tuwing umaga, tuwing gabi, no? Pag pumidlat, tapos kumulog na malakas, Diyos ko po. No, 'di ba napapagano'n? O tinawag ko ang Diyos. Pero yung pagtawag kasi na yon, yung pagtawag na alam mong napapahamak ka, tapos kailangan mo ng tagapagligtas. And so, merong assurance of faith. Having our hearts sprinkled from all or from an evil conscience and our bodies washed with pure water. 'Di ba yung ano, sa malinis na kanyari, yung pader na yun, pag nawisikan yan ng ano, ng kahit maliliit lang na dumi, na nakikita mo eh, no? Sa Diyos, yung konting kasalanan at maliit na kasalanan, hindi pwede sa Kanya. Kumbaga, hindi tayo i-welcome sa langit pag may konting kasalanan. Kaya nga, ginawang picture ng Biblia, no, yung libadura bilang sin. Yung, ano bang sa English yun? Yung leaven, no? Yung leaven. Na, ano kasi yon, pag nilagay mo sa masa ng harina, aalsa yung harina. Mai-influensyan yung harina. Kaya, ginawa siyang picture ng kasalanan na yung konting leaven, leaven at the whole lump, ang sabi ng Biblia. Kasi naaapektuhan niya, nai-influensyan niya yung buo. Para bang doon sa ano no, sa isang pitchel na tubig, pinatakan ng lason, hindi ka iinom. Kahit sabihin mong patak lang yun. Bal sabihin mo, konti lang naman yung content ng lason, marami yung tubig. Kaya iinumin ko pa rin. Hindi. No? So, ganun ang sitwasyon. Hindi iwe-welcome ng Diyos. Hindi pwede ang isang tao na may maliit at konting kasalanan lang para pumunta sa langit. O problemang malaki. Since na problemang malaki sa tao, paano siya pupunta doon? Kasi hindi pwede yung may bahid ng kasalanan. Ang Diyos mismo yung gumawa ng paraan para pwede tayo doon. Para i-welcome tayo doon. Sabi ko nga sa inyo, parang ang nangyari, parang pinagtakpan tayo ng dugo ni Kristo. Na tayo ay makasalanan, tapos nakamtan natin yung unmerited favor from God. No, yun nga yung grace, no? Tayo ay na-justify kung tinanggap natin si Kristo. No, yung sinabi dito na yung ating puso, merong sprinkle ng mga evil conscience. Sprinkle lang yun, mga pawisik-wisik lang. Pero hinugasan tayo nung dugo ni Kristo, no? Na kung saan hindi kayang gawin. Maging nung may binanggit dito no? Sabi dito sa verse 11, and every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. No, kasi sa Old Testament, yun nga, represented by the priest, dadalhin niya yung mga kasalanan ng tao sa Diyos, mag-aalay siya ng sacrifices. Pero yon na ano yun na-expire. 1 year lang ang validity. After 1 year, mawawala na yung visa. Kaya nga sabi dito sa verse 1 ng Hebrews chapter 10 pa rin, for the law, having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, no, can never, with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. So, ang ginawa ni Kristo, imbis na taon-taon, mag-aalay sila, tapos mawawala yung validity, tapos sa isang grupo lang, doon lang sa mga Israelita, ang ginawa ni Kristo, nung namatay siya sa krus, once and for all. Isang beses na lang, tapos para sa lahat. O, diba? Ang ganda. Kaya nga sa John 1:12, sa 1:11, ang sabi doon, He came unto His own, and His own received Him not. Siya ay pumarito sa ganang kanya, yung mga Hudyo. Pero hindi siya tinanggap. Pero salamat, kasi sa verse 12, ang sabi, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God. Na bagamat tinanggihan siya nung kanyang bansa, kung saan siya isinilang, pero in-extend yung salvation para sa lahat. Na ang sino mang tatanggap sa kanya ay bibigyan ng kapangyarihan o karapatan para maging anak ng Diyos. So sa makatwid, dati wala tayong karapatan kasi nga sa away tayo ng Diyos. Makasalanan tayo.
Pero sa pamagitan ng pananampalataya, yun yung nangyari sa atin. No, and so ang ganda ng ginawa ng pananampalataya sa ating buhay. Ngayon, itong faith na 'to, bagamat available yung faith, hindi mangyayari kung hindi tayo sasampalataya. Para bang halimbawa 'no, nag-post ako sa GC o mag-ano ako, punta kayo sa bahay, magpapakain ako. May mga pumunta, may mga hindi. Kasi sabi nung iba, wala, joke lang 'yan. No, alam niyo naman si pastor mapagbiro 'yan. Eh may mga naniwala. Yung mga naniwala, pumunta sa bahay, yun yung mga nakakain. Ipinost ko sa GC. Ano lang yun eh, sulat lang kasi yun eh. Yun yung Bible. Ganun yung sitwasyon ng Bible. Parang nakapost siya sa GC ng mundo. Sinasabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Tumugon yung iba hindi. Kaya yung tumugon, yung naniwala, nanampalataya dun sa sinabi ng Biblia, yun yung nagkamit ng kaligtasan. Bagamat namatay siya para sa lahat, pero hindi lahat maliligtas. Yung sasampalataya lang. No? Bagamat ang invitation ko ay para sa lahat, nung nag-post ako sa GC, ang mga nag-enjoy lang, yung naniwala. So, ganun. Ganun kasimple kung tutuusin ang faith. Panghahawakan mo kung anong sinabi niya. Taking God at His word. Salita pa lang niya. Hindi kailangan na, Panginoon, sabi mo may impyerno, tignan ko nga, pasilip nga. Nakakatakot yun dahil mamaya madarang ka lang sa init nun, masusunog ka. No, hindi na kailangan. Kaya sabi ng Panginoon mismo kay Philip, mapalad daw yung mga hindi nakakita, ngunit nanampalataya. And so, dahil nananampalataya tayo, ito dapat yung meron tayo. Sa verse 22, let us hold fast. No? Kumapit tayo dyan, manindigan tayo dyan. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. No? Hindi yung parang alon, tosto and fro, parang volleyball, no? Pinagtatabuyan, samantalang yung volleyball, basketball, pinag-aagawan naman, no? Ah, Kaya nga sabi ko dun sa mga nagba-basketball, dapat tigisan na lang kayo ng bola eh. No, sabi dito, for He is faithful that promise. No? Doon pa lang, sabi, He is faithful that promise. O, ano pang problema natin doon, di ba? Ano siya eh, tapat siya na siyang nangako. And so, kakapit tayo doon sa profession ng ating pananampalataya. Dapat mag-manifest yung pananampalataya na meron tayo. Hindi lang natin sinabi, nananampalataya ako sa Diyos. Kung nananampalataya ka sa Diyos, dapat tiyak ka. No? And so, sa umagang ito, i-apply natin yung pananampalataya na yon. At lagi kong inire-remind kahit sa church. Kasi pwedeng baptist yung isang tao, pero punta pala siya sa impyerno. Kaya lagi kong inuulit-ulit dun sa church. Siguraduhin nyo, merong pagkakataon na na-realize nyo, kayo ay makasalanan, hindi ka kayang iligtas ng religion mo. Tapos nagpakumbaba ka kay Kristo, tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas. Kasi baka nagpabaptize ka lang, punta ka pa rin sa impyerno. Doon sa akala na ang baptism ang magliligtas. Kaya naniniwala ako, may mga baptist pupunta rin sa impyerno. Kasi hindi naging malinaw ang kaligtasan para sa kanila. Pray tayo. Once again, Father, thank you for thy word. Thank you.